Yo, ako si Zaki at eto ang prediction ko para sa parating na Pangil sa Pangil Davao. Semis din to ng Matira Mayaman. Tapos, syempre solid din yung mga undercard. At yun, simulan na natin. First match ng gabi, tangina grabe to, Romano versus Jos. Romano galing kay EJ Power at Invictus. Panalo siya kay Invictus, talo siya kay EJ. Si Jos, panalo siya kay Vicente. Sa flip top naman ginanap yun. Kung kukumpara natin yung mga past opponents nila, no? Kumbaga si Jos, kalaban niya, Vicente, galing Motus. Si Romano, kalaban niya Invictus, isa buhay champ. Tapos EJ Power na A-game. So, kumbaga mas tough yung mga past opponent ni Romano. Pero si Jos, champion to ng FRBL. Napanood ko tong lumaban doon. Kaya niya talaga makipagsabayan sa kung dikdikan sa dikdikan. Feeling ko kaya na ni Jos sumabay sa gaya ni Romano. Hindi nga ako magugulat kung makuha niya yung panalo dito. Pero feeling ko mas Jos, parang Jos ako dito sa laban na to. Preference ko lang naman, gusto ko yung choices of words ni Jos, yung style ni Jos, yung pagra-rhyme ni Jos. Kaya medyo dito ako kay Jos. Yun, Romano versus Jos, Jos ako. Zaki versus Fukuda. Putang ina, labang ko na pala. Man. Ano kaya mga sasabihin nito ni Fukuda sa akin, no? Zaki, syempre Zaki ako dyan. Zaki versus Fukuda. Zaki yan, tangina. Abangan nyo na lang, ayoko. Kala mo talaga hindi, no. Pero yun, panigurado, magandang laban to. Zaki ako dyan. Fukuda. Ano kaya mga sasabihin sa akin ni Fukuda? Feeling ko, gagamitin na yung, past issue ko. Wala kang galang sa nauna! Ganun yan. Tapos ito, K-Ram versus Krega. Krega, ang ganda ng pinakita ni Krega versus Mista Lefty. Sa ba ginanap yun? Cebu? Sa Cebu ginanap yun, di ba? Yun, ang ganda ng performance ni Krega. Si K-Ram naman parang tinamad nung last battle niya doon kay Kamandag. Parang hindi niya inayos. May ganun si K-Ram, pero may performance din si K-Ram na kumbaga depende sa kalaban kung gaano ka handa si K-Ram. Kasi nung kay Six Threat naman handang-handa siya, di ba? Sa akin handang-handa siya. So, feeling ko hindi magpapabaya dito si K-Ram. Pero putang ina, Krega yung kalaban. Pero sige, feeling ko K-Ram to, K-Ram. Kasi si K-Ram magaling din naman sa Bisaya to eh. Kaya niya rin mag-Bisaya. So kung magiging advantage ni Krega yung home court, hindi naman siya taga Davao, taga Cagayan ata to. Kung sa language, kayang-kayang, or sa dialekto, kayang-kayang sumabay ni K-Ram kahit sa Bisaya na crowd. Ito naman, Jonas versus Nikki. Parehas malupit to mag-comedy, pero mas trip ko yung jokes ni Jonas. Kay Nikki, iba yung style niya ng pagpapatawa. Minsan may mga self-deprecating lines siya, parang tinitira niya yung sarili niya. Sa iba, kumbaga effective siya. Para sa akin, hindi ko siya kumbaga hindi siya pasok sa panlasa ko yung parang iniinsulto niya yung sarili niya. Para sa akin lang naman yon, hindi naman ibig sabihin tama ako.
Pero yun, mas trip ko yung style ni Jonas mag-comedy. Kaya Jonas ako. Ito naman, J Black versus Don Pao. Dang. J Black galing sa malakas na performance laban kay Tomas, kay Mot. Sa Cebu ginanap yun, no? J Black versus Mot. Tas Don Pao. Huling laban ni Don Pao versus Nikki sa Gapo ata yun. One-sided yung laban. Kuwang-kuha ni Don Pao yun. Pagdating sa experience sa acapella battle, lamang na lamang talaga si J Black. Si Don Pao, di ba, champion siya sa battle na may beat. So lamang si J Black doon sa acapella battle, pero may mga magagandang napapakita naman lagi si Don Pao, or napapakita niya naman na kaya niyang sumabay talaga sa acapella kasi nakailan na siya, nakalaban niya na ako, si Nikki, tapos alam ko may iba pa siyang acapella. Pagdating sa style ng rap, si J Black magaling magaling siya sa crowd control, sa kumbaga pag-convince ng crowd. Parang ginawa niya kay Pistol, 'di ba? Parang na-convince niyang wak si Pistol, parang naging ganun, no? Tanginang galing ni J Black doon. Si Don Pao naman more on bars, rhymes. Tanginang hirap mamili dito. Pero kumbaga babase na lang ako sa mas trip kong style. Mas trip ko yung style ni Don Pao sa pagra-rhyme, sa delivery. Yun. Don Pao. Pero tanginang galing ni J Black. Mahirapan din si Don Pao dito for sure. Tapos si J Black matagal, since battle niya kay Mot, 'di ba, wala siyang So kumbaga refresh yung utak, wala masyadong, kumbaga ang dami niyang maiipon. Tapos next battle, Sak Maestro versus Pistol. Pistol sobrang lakas ng pinakita laban kay Mot. Sak Maestro lumaylay ng konti kay Lance, di ba? Pero may Sak Maestro sa Davao, putang inang yan, parang kumbaga natalo na ba sila doon? Si Sak undefeated sa Cebu. Sa Davao ba? May nakatalo na ba kay Sak sa Davao? Parang walang mga katalo doon parang mahirap talunin si Sak. Sobrang hirap nilang talunin sa Davao. Pero tignan natin, tangina si Pistolero is pistol, man. Double champ, sunugan champ, isa buhay champ. So kumbaga sa experience, nandun na lahat. Skills, rhyming, freestyle, rebuttal, angles, bars, andun na, kumbaga full package na si Pistol. Tingnan na natin kung anong diskarte yung maiisip niya, kung Pero Sak Maestro sa Davao, tangina, para siyang dyan, super hot fire. So yun, Sak. Eto na pumunta na tayo sa semis ng Matira Mayaman. Mot versus Lanceta, god damn. Si Lance nung laban niya kay Sak, tangina, gigil na gigil si Lance. Sobrang makikita mo kay Lance na ganadong-ganado siya sa ginagawa niya ngayon. Plus, nilabas niya pa si Mama Ani na para sa akin nakakatuwa talaga kasi tangina, para sa akin creative yun.
creative yun. Puta, sino ba naglabas ng nanay sa battle? Tapos, hindi niya lang nilabas, pinag-rap niya pa yung nanay niya. 'Di ba? Parang dalawa silang binatel nila si Zack na tang ina paano naisip ni Lance yun, 'di ba? Alam ko galing kasi yun sa laban ni Lance at Lipcram na minura ni Lance yung nanay niya. So, nabash si Lanceta dahil nga minura niya yung nanay niya. So, dahil doon, naisip niyang tangina, sali ko nga yung nanay ko kasi yun yung for sure, yun yung ia-angle sa akin ni Zack. Ngayon, pagrarapin ko yung nanay ko. Feeling ko, isa sa nakapagpanalo sa kanya yun nung laban niya kay Zack. Pero, magagamit niya pa kaya, hindi niya na magagamit yun dito kay Mot. Tapos na yun eh. Ngayon, ibang level si Mot, man. Kaya undefeated to ng ilang taon. Although may talo na si Mot, 'di ba, sa sunugan. Pero yung official na kanino ba siya natalo sa kay Sur, natalo siya kay Sur. Pero pag natalo si Mot dito, parang ito yung pinaka-official loss na hindi na undefeated si Mot. Or mako-consider ba yun dahil sa PSP ginanap? Undefeated pa rin siya sa flip top kung sakali. Men, tangina, sobrang hirap talunin ni Mot. Kamuntikan siya kay J Black. Tapos kay Pistol, dikit na dikit. At marami pang naniniwala na dapat daw panalo si Pistolero doon. Pero, men, mahirap matalo si Mot eh. Putang ina, hindi. Kay J Black, akala ko, talo na si Mot. Kasi parang kay J Black na lahat kampi. Tapos hindi pa rin natalo si Mot. So yung kay Pistol, ang galing ni Pistol. Pero ang lakas ulit ni Mot. So hindi pa rin siya natalo. Tangina, baka destined talagang hindi matalo si Mot. Pero, tangina, Lanceta versus Mot. Tangina naman eh. Parang may malabo din kasing matalo si Mot. Parang matatalo. Pero men, si Lance gutom na gutom. Ang hirap lalo na may sinasabi si Lance ngayon na tangina 100% todo daw siya. Di siya magpapabaya. Ngayon kung lumabas yung ganong Lanceta at lumabas din yung 100% ng Mot, pukin ang inabakbakan yun. Ganun pa man, inang yan, no? Mahirap talaga matalo si Mot eh. Kumbaga kaya nga siya undefeated, di ba? Ang dami nagsasabi, muntik na matalo kay Sayad, kay ganyan. Pero hindi nga siya natatalo eh, di ba? So, kumbaga, alam kong gutom na gutom si Lance, pero putang ina, hindi nga natatalo si Mot eh. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Sige, Mot. Tingin ko, posibleng Mot pa rin. Pero, men, Lanceta. Tangay na magpo-perform ng malakas si Lanceta. For sure. At eto na, Sixth Threat versus Shay. Damn. Usapan nga dito lagi yung lugi si Shay kasi sa Davao gaganapin. Kumbaga parang si Sixth Threat superstar siya dun sa Davao talaga, para din siyang Zack Maestro. Tapos si Shay 2x2 champ, isa buhay champ. Tangina, kahit saan mo din ilagay to, bakbakan to. At main, kumbaga si Sixth Threat mahirap talaga siyang matalo. Pero kung papapiliin ako, parang mauuwi na lang to sa kung sinong mas trip ko.
sa kanilang dalawa. At mas pabor ako sa style ni Shay. Mas trip ko yung style ni Shay, yung pandadamay, yung comedy ni Shay, trip ko yun. At dun sa interview nila, sabi ni Shay, advantage daw para kay Sixth Threat yung crowd, pero hindi daw nakaka-apekto yun para kay Shay. Hindi daw makaka-apekto yun. Yun sabi niya. So, naniniwala ako sa sinasabi niya. Yun. Preference ko, Shay. Pero men, ang pinakasigurado dyan, panalo tayong lahat. Sa buong lineup na to, panalo tayong lahat. Zaki, Fukuda, yun, makikita nyo ako ulit. Sana makapag-perform ako ng maayos. Yun, kita-kits tayo sa Davao, mga kaibigan ko. At ipapost ko yung link para makanood kayo ng pay-per-view, 100 pesos lang. Tipin ko sa comment. Yun, shoutout sa Crown Manila, Baby Jack Apparel. Kita-kits tayo sa Davao. Yeah.